Hello, good day engineers. Sagutan ulit natin itong nakita nating problem sa internet which is simplifying of resistances. So sabi dito, determine the equivalent resistance between terminals A and B. Okay, yung terminals natin, ito siya. So para sagutan natin ito, so before that pala, ano ko lang din yung mga pages natin. Please do follow, like, and subscribe kayo sa mga pages natin. Okay? So, sagutan natin itong problem na to. And papansinin natin, meron nga tayong terminal point. Okay? So, pag sinabi nating terminals yan, huwag mo yung gagalawin. Okay? So, para ma-solve natin ngayon yan, so, ang isang pinaka the best way to solve this type of problem, isolve natin from right to left. And then, start na tayong mag-simplify. So, sabi natin, right to left, kung papansinin nyo, itong part na to naka-series. Correct? So, pwede ko siyang i-simplify na ngayon into one resistor. Anong gagawin lang natin? I-add lang natin siya. Tama? Kasi nga, naka-series. So, i-copy ko siguro itong resistor na to. Ito siya. Okay, next. Dito tayo sa may parang triangle part. Okay? Kung papansinin kasi natin, baka dito kasi tayo nagkalito-lituhan na, nahihirapan, pansinin natin itong point na to, itong point na to, and then itong point na to, yan yung tinatawag natin na junction or dyan silang mag-meet. Pero pwede ko naman siyang isulat as, pansinin natin ha, itong resistor na to, connected siya dito using this, sabihin natin wire na lang yan, tama? So, pwede ko siyang i-write as, so siguro i-copy ko na lang din ulit ito. I-write ganyan, and then, ganito. Di ba sabi natin itong part niya na to? Itong part niya na to, connected dito. Tama? Pansinin natin mabuti. Ayan, connected ito. Okay? And then dito sa dulo ni 3 ohms, connected naman na siya kay 18 ohms. Eh di ba yun na yung nai-series natin kanina? So pwede ko ngayon ito i-connect kay 20 ohms. Tama? 20 ohms ba yun? So 18 plus 2, 20 ohms. So nakalimutan natin. 20 ohms. Okay, dyan muna tayo part. And then 6 ohms and 3 ohms. 6 ohms, ito. And then 3 ohms. Tapos dito part, yung junction nilang dalawa, connected na ngayon kay 8 ohms. So meaning to say, kung maglalagay ako ng wire, pwede ko silang pagsamahin, ganyan, and then lalagyan ko ngayon ng isa pang resistor. So ayan. So ito yung naging junction nila. So nagets natin kung paano naging ganon. So that is 8 ohms. And then, di ba napansin natin halos the same lang naman siya dito? Kumbaga nabaliktad lang. So ganun pa rin yung explanation natin. So ang gagawin ko na lang siguro, i-copy ko ito and then baliktarin na lang natin siya dito. So parang ganyan na yung mukha niya. Pero magbabago yan, okay? Pansinin natin. That is 7, 4, and 12. Si 12, kadugtong niya si 8 ohms. So dapat kung ito si 12, so ito si 12 ohms, sabi natin kadugtong niya si 8 ohms. So meaning to say, dito yon. Eh di ba yung dulo ni 12 ohms connected, 12 ohms connected kay 4 ohms. So pwede ko ngayon itong i-connect. O yan, na-connect na pala natin. So this is now our 4 ohms resistor. So ganun din, yung node na ito, yung node or yung junction ni 12 and 4 connected kay 7. So ganun din,
kinonect natin si 4 and 12. So this is now our 7 ohms. Tama? Yung yung junction kay 7 ohms, connected na ngayon kay 6 ohms. So, i-copy ko na lang siguro ito ulit. Connected siya dito. Okay? Sino na ulit yung isa pang naka-connect kay 7 ohms? Si dulo ni 6 ohms. So, meaning to say, i-connect ko lang siya kay 6 ohms. Ito rin, connected na yan dyan. Usog lang natin ito saglit. So, malapit na tayong maayos or ma-simplify yung ating circuit. So, ganyan siya. So, 6 ohms and then yung terminal point natin which is the 30 ohms. So, i-copy ko na lang siya dito. Connected siya ngayon kay 6 ohms tapos yung dulo ni 4 ohms. So, ganito siya. Connected siya kay 6 ohms and then dulo ni 4 ohms. So, hindi natin nadugtungan yung last. Ano ba yung kanina? 'Di ba ito yung pinagsum natin? Kadugtong niya naman si dulo ni 12 and dulo ni 8 ohms. So, dapat ito dulo ni 8 and 12. Ayan na. Okay? And then, lagyan ko na lang siguro for the sake of, ito yung ating terminal points. So, ayan. This is A, B. So, kinagandahan dito, napapansin na natin yung naituro natin last video, di ba? Kung mapapansin nyo, this is parallel circuit na kapag sinimplify mo, magiging isa and then magiging series circuit na. Masundan? So, ganun yung gawin natin. So, isi-simplify ko muna itong parallel circuit na ito into this circuit. So, paano natin ulit gagamitin si resistors in parallel? So, that is reciprocal. 1/6 plus 1/3 and then raise to -1. Press equals. So, that is 2 ohms. So, yan yung simplified or equivalent ni 6 and 3 ohms. Okay, so naka-series na ngayon yan kay 2 ohms. Ay, naka-series na ngayon yan kay 8 ohms. So, ganun din dito. That is 1 over, so ganun din dito. 1/4. So, that is 1/4 plus 1/12. Then, that is raised to -1. Press equal, so that is 3 ohms. So, yung simplified or equivalent ng parallel resistors na yan, that is 3 ohms. So, kung isi-simplify pa natin, mas lalo, so, kopya ulit ako ng isang resistor. So, next page na lang siguro tayo. So, ito yung ating 20 ohms. So, labelan natin 20 ohms. And then, ngayon, ang focus na lang natin is ito. Diba kapag in-add na lang natin yan, dahil nga naka-series na, i-add na lang natin. So, ang kalalabasan, 8 plus 2, that is 10 ohms. So, magiging isang resistor na lang siya. So, ang value niyan is 10 ohms. So, pag dudugtungin ko lang sila dito, ayan. And then, ganun din dito, naka-series si 7 at 3. So, meaning to say, pwede ko silang i-add. So, that is also 10 ohms. So, ang gagawin ko na lang siguro, copy ko to. And then, i-connect ko na lang siya dito. So, ayan. Tapos na tayo. And then, ang naiwan, so ano na ba ulit resistor to? 30 ohms. Ang naiwan, 6 ohms and the 30 ohms. So, ito si 6 ohms. And then, ito si 30 ohms. So, i-connect ko na lang sila.
Ayan. Huwag nating kakalimutan yung terminal point natin para hindi tayo mawawala. So, ito siya. So, this is 6 ohms and 30 ohms. Okay? Hindi mas na-simplify pa natin. Tama? Ngayon, napansin mo, nakaparallel si 10, 10, and 20 ohms. So, ang gagawin ko ngayon, isi-simplify ko sila using calculator, that is 1 over 10 plus 1 over 10 plus 1 over 20. And then yung sum niyan, i-raise ko pa into negative 1. So, ang kalalabasan niya ngayon, 4 ohms. So, para ang circuit ngayon natin, so copy, then copy ko ito, copy ko muna si 6 ohms, then isang resistor dito, so ito si 30 ohms, ito si 6 ohms. 'Di ba ang nakuha natin is 4 ohms, so ito na ngayon si 4 ohms. Iko-connect ko lang ulit ito, and then mas na-simplify na ngayon yung ating circuit. Tama? Ngayon, sabi natin, konti na lang, huwag natin ito gagalawin. Okay? So parang ano yan, naka-stuck yan dyan sa terminal natin. So ano yung last step natin? Kung papansin mo, si 6 and 4 naka-series siya. Tama? So meaning to say, para ma-simplify pa natin yan, i-add ko lang ulit si 6 and 4. So huwag nating guguloy na yan. So 30, tapos 6 and 4, alam naman natin by using ano na, kayang-kaya natin yan isolve, that is 10. So 10 ohms. 10 ohms. Okay? Since gaya nga ng sabi natin kanina, hindi natin to gagalawin. So parang ano lang siya, in place. Ngayon, dahil nga in place yan, ano ngayon yung connection nilang dalawa? Hindi na magiging series. Tama. So meaning to say, para makuha natin si R equivalent na, so ito na yung final, so R total din. So that is 1 over 30 plus 1 over 10 raised to negative 1. And then, ito na ngayon yung ating final answer. So that is 1 over 30 plus 1 over 10, 1 divided by 10, and then raised to negative 1, press equals natin. So, ang final answer natin, 7.5 ohms. So, yan yung ating R equivalent or R total or simplified resistance natin sa terminals A and B. Okay, so yan po yung ating final answer. I hope meron po tayong natutunan. And for more updates po, please subscribe, like, and i-follow nyo po yung mga pages natin kanina. And kung may questions or clarifications man po tayo, pwede kayong mag-PM doon sa ating FB page. So thank you po sa pakikinig and kita-kits po ulit tayo sa mga next na tutorials natin.